So hey guys, welcome back na. Trade recap tayo ngayon. Papakita ko muna sa inyo yung dashboard ko sa account ko. So, I'm down 1% this week. Ito yung nangyari sa trade natin. So, first punta na tayo dito sa journal natin. Nung first trade, so nabili natin yung account nung Tuesday, di ba? And yung first trade ko nung Thursday, kasi nung Wednesday wala akong setup. So, ito yung first trade ko, SL ako. First trade ko si GU. Nakashort ako dito, yung bias ko is bearish sa first trade ko. Then, bakit ko tinake tong trade na to? Take in Asia High, liquidity sweep, and MSS. Tapos, ito yung nangyari. And, pakita ko sa inyo dito sa chart. Itong setup yan. Ito yung unang setup. Meron ditong liquidity sweep. Ito yung pangalawa ko ng setup. Alisin ko muna to. Para clear. So, meron tayong liquidity sweep dito. Tapos, meron tayong MSS dito. Ito yung first trade ko. Tapos, maganda yung pinakitang volume for sellers. Tapos, nagbigay ng fair value gap dito. So, nag-entry ako sa, dito, sa fair value gap na to. And stop loss here lang. Target ko is 2RR. And pagpasok ng London session, ayan, pagpasok ng London session, nag-pump lang paras, nagbigay ng massive buyers. So, ako naman, NSN ako kasi hindi ko na-check yung draw of liquidity sa 1 hour time frame. May nakita akong dito. Ito. Ito yung draw of liquidity ko. Nakita ko to. Tapos, kaya nung nakita ko yan, nag-change bias na ako kasi sa higher time frame, bearish yung structure niyan. Meron like structure dito. Tapos, manipulate lang tayo dito. Mag-bounce lang siya dito sa order block na to, sa H1 yan. Ito yung valid na order block niya. Tapos, na-manipulate. Tapos, na-manipulate tayo dito sa area na to. So, ako, nag-entry ulit ako. So, dito, meron tayong liquidity sweep, meron tayong market structure shift. And ito yun, MSS at liquidity sweep. Tapos, nagpakita siya ng magandang volume for buyers. Tapos, nag-create ng for value gap. So, nag-entry ako around here. Tapos, below the body lock. Tapos, ito yung 2RR target ko. So, win ako nito. Nagtanong na dito. So, ito yung reflection ko dito. Na-SL ako kasi nasa labas ako nag-entry. Tapos, napuma ako sa setup. Kasi hindi ko na rin na-check yung hard time frame. Ano, structure. Kasi nasa phone ako na nasa labas ako. At, nung, nung pag-uwi ko, SL na ako. Dito na yung price. Tapos, nag-check ako ng hard time frame bias. Nag-check ako ng malapit na liquidity drop. Tapos, set up ulit ako ng isa. So, which is ito yan. Panalo yan. Ito. Pangalawa. Taking Asia high and low, liquidity sweep, MSS, tapos volume for buyers. Tapos, ito yung second ko na yan. Na-18 to order ko. So, ito yun sa MT5 pag ito. Yung first entry ko, short. Tapos, na-shell ako dito. So, andun na to. Tapos, second entry ko buy, SL ko below this body. Tapos, TP ako to RR. And yun. Tapos, next ko naman is GU, Friday na. Which is, ito yun. Meron ditong liquidity sweep, meron market structure shift. So, nag-limit order ako dito sa area na to. Ayan. So, area na yan. Limit order ako. So, tingnan natin yung journal natin. So, sabi ko dito, taking Asian low, liquidity sweep, MSS, sellers for volume. Ngayon ko lang na-take to position na to kasi kakabilip na ng kuryente namin. Almost 22 hours. So, almost 22 hours kami walang kuryente kahapon. So, today is Saturday, November 8. At kahapon is Friday, November 7. Ito yung journal ko. Friday, November 7. So, kakabalik lang na kuryente namin kahapon. So, yun yung brownout dito sa
area namin at nakabalik around 6 p.m. na kasi 6:30 na ako nakapag-position. So, ako naman kasi, valid yung setup na to. Once we have liquidity sweep, market structure shift, tapos may ano naman ng sweep sa Asia low, tapos nagbigay ng FBT dito. So, kahit nasa session ako nito that time, nandito pa rin yung limit order ko. So, pag na-hit yan, SL or TP na lang ako. Kasi once I place ng limit order, kaya ako na yan play out. So, yun, SL ako dito. Bakit ako na SL dito? Kasi meron tayo hard time frame bias na naman. Mali yung bias ko. Kasi which is yung DXY, ito yung DXY. So, 4 hours time frame, meron ng liquidity sweep dito, tapos mayroon ng market structure shift, which is nag-leads to the downside si DXY. And ito naman si GU tsaka EU, kabaliktaran yung dalawa niyan. Pag bababa si DXY, paangat si, si GU at EU. So, dito sa time frame, so punta na tayo sa DXY. So, dito sa DXY, no, meron tayong bearish scenario na ginawa. Meron mo break of structure, tapos break of structure again. So, andito pa yung POI niya, layo pa. So kung sa daily, andito pa yung POI niya, hindi pa siya nagka-top area na to. Dito pa yung valid na POI niya. Kaya, merong bias tayo doon. At ito yung nangyari ng result ng magandang buying pressure. And, ayun, lesson learned. At dito naman, may trade ako kay USD GPY na sinali ko na sa challenge account ko. I-trade ko na dito as USD GPY, GU at EU. So, first na SL ako sa trade ko. Ayan, ano ko na to, second trade ko na to. Tagalan muna natin to. So, ito yung second entry ko. Friday. Ayun yun, ganun. Tapos sa first entry ko, ito yung setup na nangyari. So, ito yung first journal ko is DDPY. Meron liquidity sweep, H1 CSIT, H1 OB. So, ito yun. Meron liquidity sweep dito, OB, I mean CSID. Tapos, ito yung valid na 1 hour. Ito yung valid na order block. Tapos, nayasan ako dito. Ayan, nayasan ako. Tapos, nag-second entry ako. Why? Valid yung entry ko. Merong liquidity sweep dito, CSID, tapos sa 4 hours time frame, sa POI natin siya. And sa higher time frame structure din, merong break structure dito and possible. Merong sweep dito sa baba and to break higher again. So, second entry ko sa 2 hours time frame. Ito yung valid na order block. Ito, itong candle na to. No? Ayan. Kung ito yung nakita ko nung unang order block, ito yung entryhan ko at hindi sana na-hit yung asset ko. Yan sana yung setup ko. Ayan, diba? Kaya, nung una, na-hit yung asset ko, kaya yun. Tapos ito yung target nila. Ito, pwede rin ito, pero ito na yung target, which is almost 5 RR dun. Kaya yun, na-hit yung SL natin sa 1 hour order block dito. Ayun, napitikin yung SL natin sa balik baba. Kaya, nag-re-entry ako. Ito yung second entry ko. Ayan. USD/PY Friday, November 7. Type long bias West bullish. Tapos, tinake ko yung trade noong 11:18 PM kagabi. Tapos, merong liquidity sweep, CSID, H2OB, entry since yung H1OB na ginamit natin sa entry is weak or mahina yung OB na yun. So, here sa H2, ang clear na strong OB. So, ayan yung pinakita ko kanina. Oo, ito. Ayan yung entry natin. Dito, around dito yung entry natin. I think 5 RR yun sa uptime. Dito ba ito? Ayan, 5 hours sa uptime yung entry natin. So yun, ito yung holding natin. Wait, pakita ko sa inyo. Ito, ito yung dashboard ng MT5 ko ngayon. So, naka-hold to this weekend and hintayin ko lang ito mag-play out. It's either SL or TICO. Ayan. Pero sa available balance ko is down ako ng 1% or 1.1%. Tapos, sa meron akong running profit
kay USD GPY, which is ito yun. So, ganun lang yung setup ko sa every setup ko. Wait na ako ng liquidity sweep. For example, ito, liquidity sweep, tapos CSID or market structure shift. Ayan lang. Tapos, nagkaroon ng CSID, entry ako sa higher time frame order block or kung mas gusto mo ng precise, sa 1 hour time frame or 2 hours time frame. Ayan lang. Tapos, target ko yung pinakababang liquidity, ganun, or malapit na liquidity. Ganyan. Ito, di ko na naabutan to ng Wednesday. Ito, di ko naabutan to ng Wednesday. Ito, Wednesday to November 5. Wala akong setup nun. Tsaka, hindi ko pa sinama si USD-DPY ng Wednesday. Itong Thursday lang. Sabi ko, isama ko na si USD-DPY, which is, trade ko naman talaga to. Si USD-DPY, GU, EU, at si Gold. Pero si Gold, ayoko isama dito kasi hindi ko pa yung structure ng Gold. At pangit yung win rate ko kay Gold based sa backtesting ko. And yun lang. Market forecast naman tayo for next week. So, sa 1 day time frame, we have a break of structure here, EU. Tapos, and dito na siya demand zone natin sa baba. Tapos we have, sa 4 hours time frame naman, we have a valid order block dito, tsaka dito. Ito yung dalawang POI natin. Once nag-top dyan, and once nag-top dyan, tapos maganda yung reaction. So, I go long or pwede ko rin gawin ganyan. Tapos, target ko tong high na ba. Pero, depende yan kay, DXY, yung magiging bias natin. Kasi for DXY, we have a bullish dito. We have a breaks of structure here, tapos possible of bumps sa area na to. Pwede naman trace muna dito sa baba. Tapos, magkaroon ng break of structure again. Sa upside, pabase naman lang. Ayan, ayun lang natin, trade recap natin for this week. So, meron tayong Wednesday, Thursday, Friday para mag-trade. At ito yung naging results. So, hopefully next week, up na tayo ng mga ilang percent. And let's see what it is, man. Ayun lang for today's video. So, bukas, darating na yung bagyo. Ingat kayo and trade safe, guys.